Hello, classmates! Hired ka na ba ng client mo, pero hindi kayo dumaan sa Upwork or other freelancing platforms? Naghahanap ka ba ng VA contract template na pwede mong isend sa client para magkaroon kayo ng written agreement? If so, this video is for you. In this quick tutorial, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-draft ng VA contract at kung ano-ano ang mga dapat ilagay mo para fair sa iyo at sa client mo ang magiging agreement ninyo. So dito meron akong ginawang sample contract for a VA position. So dito nilagay lang natin ang sample virtual assistant contract na words, pero dapat pagka yung contract nyo na talaga, yung gagawin mo, ang ilalagay nyo lang dito ay virtual assistant contract or work agreement or something like that. And then sa first paragraph ninyo, ang ilalagay lang natin dito ay yung definition kung ano yung mga tinutukoy dito sa agreement na ito. So, ang hire agreement ay yun yung itatawag dito sa mga susunod na paragraph. Agreement yung magiging term niya. So, para malinaw kung ano ibig sabihin. Na mga terms dito, ayan, ito yung agreement. And then, lalagay mo dito yung pangalan ng company and then yung pangalan mo. Okay? And then dito sa agreement, i-define lang natin yung client as yun mismong client mo. And then yung provider ng service, which is you, ay tatawagin natin siyang service provider. So dito sa second paragraph, i-define lang natin na yung client ay syempre yung client natin. And then yung service provider na tinatawag ay yung sarili natin. Ourselves as a VA. Okay? Tapos, sa first item natin, lalagyan na natin yung description of services. So, meron tayo ditong space for your start date. So, lagay lang natin dito yan. Tapos, yung word na service provider, as is lang siya, hindi mo siya babaguhin. Kasi naka-define naman na yan dito. Na ikaw, kung anong pangalan yung nalagay mo dito, ay ikaw yung service provider. Okay? Tapos, yung mga services mo, ililist mo na dito, i-define mo lahat ng napag-usapan ninyo ng client mo ng mga services na gagawin mo or ipoprovide mo sa kanya. So, ginagawa natin yan para pagka dumating yung point na pagawain tayo ni client ng hindi nasakop ng ating job scope, pwede na nating balikan yung contract natin and then sabihin natin na ito lang yung napag-agrihan natin. So, ito lang yung ipoprovide ko na services. So, this way, hindi tayo ma-abuse or hindi tayo mag-go beyond dun sa ating job scope. Okay? Tapos, may note tayo dito, if you have any specific requests, such as daily progress report email, you can add it here. So, add nyo lang yan. Kung yun ang napag-usapan niya ni client, then add nyo lang dito sa list of services na i-define nyo dito sa number 1. And then dito sa number 2, syempre yung service location. Since tayo ay work from home naman, nalagay nyo lang ay home office. And then yung schedule and days off, dito ilalagay nyo yan sa item number 3. So, dito pwede nyo itong palitan ng Monday to Friday, 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. And then, pwedeng excluding national holidays or kasi pag freelance naman tayo, hindi natin sinusunod yung national holidays. So, pwedeng sundin natin yung kung ano yung holiday ni client or wala talaga tayong holiday at all. Pero usually naman, nag-work lang yung mga VA sa Monday to Friday. So, para sa akin, very good setup na yon, very good schedule na yon kasi meron pa rin naman tayo ng weekends para spend natin sa mga mahal natin sa buhay. And sa mga activities na gusto natin gawin for fun. And then meron tayo ulit note dito for VAs in other time zones. It makes sense to specify what the expected working hours will be and your policy for vacation, holidays, and sick days. So, wag niyo rin kakalimutan na itanong kay client kung ano yung policy niya for vacation, holidays, and sick days. Kasi may mga client na gusto nila
5 days before, magpapaalam ka kung yung gusto mo mag-vacation or may pupuntahan kang something na important event. Sa client ko naman, 3 days notice yung kailangan niya para mapayagan niya ako vacation. Pero syempre yung sick days, hindi natin yan mapipredict. So, tanungin na lang natin sa client kung paano ba pagka sick tayo, ano ba yung magandang gawin, ano ba yung ina-expect niya na kind of notice para yun yung mismong gagawin natin. Okay? And then for payment of services, ito yung ating item number 4. So, i-define natin dito kung magkano yung fee natin per month or per hour, kung hourly tayo. Pero kung fixed, syempre usually yan. Per month yung nakalagay dyan na rate. And then, i-define din natin dito kung ano yung payment schedule and yung kung ano yung payment method na gagamitin ninyong dalawa ni client. By the way, yung mga schedule ng payment, kung hindi pa kayo aware, pwedeng weekly, bi-weekly, or monthly. Sa akin kasi, ang ina-accept ko talaga ay at least bi-weekly. Ayoko nung monthly because meron akong trust issues. So, hindi ako nag-accept ng mga monthly payment structure as of now. Pero pagka fixed price naman, ang ginagawa ko is, nanghihingi muna ako ng 50% deposit from the client, lalo na syempre hindi natin kilala kung sino yung dinideal natin, hindi rin natin masabi. Ako ilang beses na ako na-scam. So para protection na natin yung sarili natin, hingi na tayo ng upfront payment or 50% deposit from our potential client. Tapos, syempre yung item number 5 natin, ito na yung terms or termination. So, lagay lang kayo dito kung ano yung terms nyo when it comes to terminating the contract. So, dito, either party may terminate this agreement upon 14 days with a notice to the other party. So, kung kailangan nyo nang i-terminate or yung client nag-initiate ang gusto niyang i-terminate, lagay nyo lang dito kung ano yung sa tingin nyo na agreeable. Pero kung hindi mo alam, or hindi alam ni client kung ano ilalagay dito, you can always copy this one. I-copy nyo na yung nandito mismo sa sample natin. And then for item number 6, ito na yung non-disclosure and non-solicitation. So non-disclosure is kung ano yung matututunan mo or yung malalaman mo, yung mga confidential information like ito, customer list, contacts, financial data, sales data, supply sources, at kung ano-ano pa na related dun sa business, yan ay hindi natin dapat sasabihin or i-disclose sa other clients or companies. So, very important yan. Siyempre, kailangan kasi mag-establish tayo ng trust and we do our work na professionally. Kaya, ayan, kasama yan sa contract natin. So, para sa akin, okay lang yan. And supposed to be halos lahat din ng mga VAs dapat accepted din na talagang hindi tayo pwedeng mag-divulge ng mga confidential information sa other parties. So, ayan, move on na tayo sa item number 7. So, sa relationship of parties, ang ilalagay natin dyan ay kung ano yung arrangement natin which is freelance. Siyempre, ang tawag sa mga freelancer usually ay independent contractor. So, nakadefine lang dyan na hindi tayo employee ng client natin, no? So, i-expect na rin natin na wala tayong benefits, wala tayong health insurance benefits, paid vacation, or other employee benefit na pina-provide ng government dito sa Pilipinas. However, meron mga client na gusto tayong bigyan ng mga benefits, katulad ng nangyari sa akin dati. May mga HMO kami, paid vacation, ganyan, kahit freelance yung arrangement namin. Yun ang magagandang mga client. Pero usually, pag freelance, wala talaga tayong benefits. Pero pwede mo naman din i-ask client kung do you offer any benefits for your freelance or independent contractors. So, sabi nga nila, pagka hindi ka nagtanong, hindi mo siya makukuha. So, try lang natin magtanong, wala naman mawawala. Okay, so sa number 8, ito naman yung work product ownership. Ito na yung may kinalaman sa copyright. So, kung ano man yung mga copyrighted materials like ideas, discoveries, inventions, patents, products, or other information na
malalaman mo dito o throughout the course of this agreement or during the time na mag-work ka for the client, ay exclusive na property lang yan ng ating client. So upon request, yung service provider ay mag-sign ng documents necessary to confirm or perfect the exclusive ownership of the client to the work product. So, dapat i-acknowledge din natin na yung copyright ni client ay yung lahat ng mga nagawa natin yon. Halimbawa, kahit for example, kung magsusulat ka ng content, kahit anong content na ma-generate mo during the course of your agreement, ay naka-copyright yon sa client. Okay? And then for item number 9, ito na yung liability. So, yung service provider or tayo will not be liable for any loss, damage, or delay of client's project due to circumstances beyond contractor's control. Ito, ang mga sample nito ay acts of God, public unrest, power outages, and inability to contact client. So, pag mga ganitong scenario, hindi tayo dapat ma-held liable sa mga losses na posibleng mag-occur pagka nag-work tayo for the client kasi hindi naman natin kontrolado yung mga ganitong sitwasyon. So in the event of such loss, damage, or delay, service provider will make every effort to notify the client immediately. So, yun na lang yung magiging responsibility natin for the client. Yun na lang yung gagawin natin na each time that happens. Ay i-notify natin siya as soon as we can, lalo na pagka wala tayong kuryente. Ayan, as soon as mawalan tayo ng kuryente, message na natin agad yung client. Dapat lagi tayong may mobile data, no? Para kahit wala tayong internet, ay makakakonect pa rin tayo sa internet using our phone and ma-notify natin yung client using Slack or other communication channels na napili ninyo ng client. Okay? And then sa item number 10, confidentiality. So kahit anong mga information, katulad ng sinabi ko kanina doon sa non-disclosure, ay hindi natin i-disclose sa iba as long as pag-aari ito ni client. So dapat protektahan natin yung mga information na yon and consider natin sila as strictly confidential. So kapag natapos na yung agreement natin, itong agreement na to with the client, i-return natin lahat ng records, notes, documentation, and other items na pag-aari talaga ng client natin. And then, kung merong tayong mga binili na items na related sa work, hindi tayo i-reimburse ng client para dyan. So, yung number 11, yung severability. So, kung ano mang provision ng kasunduang ito ay mapatunayang hindi wasto or hindi nila maisasagawa para sa any reason, ang mga natitirang provision ay mananatiling wasto or maisasagawa pa din. Kung matuklasan ng court na ang any provision ng agreement na ito ay hindi correct or hindi na maisasagawa, ngunit sa pamamagitan ng paglilimit sa nasabing provision ay magiging wasto and maisasagawa pa din siya, ang nasabing provision ay itinuturing na isinulat, ipinaliwanag, at ipinatutupad ayon sa limit na yon. Okay? So after ng mga items na yan ay na-define na natin, pwede na nating ilagay dito yung name ng client, yung title niya, company name, and then date na kung kailan niya pipirmahan itong agreement. Dito naman yung signature mo, name and title, company name kung meron, and then date kung kailan mo siya pipirmahan. So ito yung VA contract na pwede mong gawin kung sakali na wala kayong ginamit na platform ni client and naghahanap ka ng template for your VA contract. So kung hindi rin able yung client na mag-provide ng contract for you, you can go ahead and copy this template. Make sure lang lahat ng sections dito ay applicable sa agreement ninyo with the client. Kasi yung mga nakalagay dito ay mga sample lang siya. So, kailangan i-make sure natin na sakto talaga sa atin yung mga details na included dito sa inyong VA contract. Tapos, huwag niyo rin kakalimutan na maglagay kayo ng mga limitation kung hanggang saan lang yung oras na ipag-work ninyo at saka kung hanggang saan lang yung job scope na kaya nyong gawin. Kasi, syempre, ayaw naman natin na
ma-overwork tayo tapos hindi sakop ng work hours natin, ay hindi rin tayo mabayaran. So, lugi tayo dyan. Kasi dapat, sabi nga nung mga ibang veteran na freelancers, kung kukuhanin ng mga clients natin, yung oras natin na dapat inilalaan natin para sa pamilya natin, dapat we might as well make it worth it. Yun yung lagi kong iniisip or ginagamit kong mantra when I'm dealing with clients. So dapat lahat ng mga ini-spend natin na oras sa kanila ay may bayad. Or kung may mga oras man na i-consider na lang natin na bigay na lang natin sa client ay syempre hindi naman ganun kahaba. For example, like mga 1 hour or siguro maximum na 2 hours na ibibigay natin sa kanila for free pero dapat hindi siya everyday. Okay? So ayun, sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial and I hope na magtuloy-tuloy yung contract ninyo since na-hire kayo for the first time ng isang client. So congratulations and I'm rooting for you. Sana magtuloy-tuloy na yan and ma-achieve mo din yung dream natin lahat na 6-digit salary per month. Ayun, yan lang. Once again, I am Coach Maya. Please don't forget to like, share, and subscribe to this channel para maging updated ka sa mga future tutorials na i-upload namin every week. So, yun lang guys. Happy freelancing!